Gumaling na ako. Ngayon talagang mukhang maayos na ako. Dahil sa iyo, naibsan ang aking kalungkutan. Salamat sa palaging pagiging nariyan para sa akin. Hoy, mula ngayon bawal ka nang gumawa ng kalokohan, okay? Alam ko na, hindi na kita papag-alalahanin pa. Tama na, umalis na siya. Pumikit ka na lang at matulog. Hindi ako makakatulog. Natakot ako na paggising ko ay wala ka na dito. Sige na, nandito lang ako. Hindi ako aalis. Sige, dito ka na matulog mamaya ha. Aakyat ako para alagaan ka. Ayan na. Pwede bang nandito ka sa tuwing nagpapakasal ako ulit? Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Pero ngayon, pakinggan mo ako. Pumikit ka. Huwag ka naman mag-subscribe mga kabayan. Hapon may paborito akong balita para sa'yo, Tito Nam. Kasi pagkatapos mong marinig ito, kailangan mong treat ako, ha? Ano bang sakit mo? Sabihin mo sa akin. Yung parang nauutal at alanganin. Nakakainis yan ah. Sabihin mo. Anong nangyayari? Siguraduhin na 100% tama si Tio Nam. May ahas sa loob. Anong gagawin ko ngayon? Nakakairita. Gusto mo bang kumanta ng kanta ng mga bata? Saya-saya naman dito. Bitawan mo ng pagkain. Tignan na si Tio Nam. Gusto niya nang mamatay. Pero kaya pa rin siya ng kain. Inom ka muna ng isang baso bago mo masolusyon na lahat. Sumagot ka sa tanong ko. Saan ka pupunta? Magdiwang tayo. Kuya Min. Kuya Min.
Halagahan ng iyong sariling asawa. Itinataya mo ang kalusugan mo para sa isang tao na ganyan. Kahit i-imagine mo pa ulit, hindi na talaga ako babalik doon. Uy, Toylin, saan ka pupunta? Tara na, umuwi na tayo. Mong hanapin siya. Umalis na siya at hindi na siya babalik. Nay, paano niyo nalaman na aalis siya? Hindi niyo man lang sinabi sa akin. Alam na ni Mama lahat ng ginawa mo. Huwag mo na siyang pilitin pa. Kung ang isang lalaki ay talagang mahal ka, gagawin niya ang lahat para mapunta sa'yo. Ano man ang mangyari. Tuloy ba? Huwag mo nang ipilit pa. Mas lalo ka lang masasaktan. Anong karapatan ko para magalit sa'yo? Iisa lang akong maliit na kapatid na babae. Na wala naman talagang halaga. Ikaw naman, inaalala mo lang ang proteksyon ng pamilya mo. Habang ang nanay mo naman ay puro pangalan ang inaatupag para sa pamilya niyo. Ano bang makukuha ko dyan? Grabe managinip ka naman. Nakaka-motivate talaga. Walang katulad niyan. Anong nangyari? Bakit mo pinapalabas si Papa? Gusto mong marinig ang desisyon ni Dad tungkol sa mga nangyari? Ano pa bang magagawa nyo? Lahat ito ay dahil kay Ba. Kasi nanay kaya magulo palagi ang buhay ko. Okay lang ako, Tay. Huwag mo akong alalahanin. Kasi sa nangyari, hindi ako ang nasaktan, kundi si Ukmay. Alam din ni Lola. Ano nang naramdaman ni Bunsumay? Tapos si Titang Wit pa. Kung noong oras na yon, kung hindi umuwi si Utmay, paano mabubuhay ang lahat? Alam mo, anak mo yan. Huwag mag-alala, Papa. Ano na ang gagawin ngayon? Lola, sa palagay ko hindi ka dapat mag-isip ng sobra ngayon. Hindi ko tututulan kung kukunin mong anak si Ukmay. Ipapaliwanag ko kay Mama na huwag nang bigyan ng pressure si Papa. At hindi ko ikakatuwa kung hindi nagpakita ng responsibilidad si Papa para sa kanyang anak na babae. Ngayon ako'y lumabas. Mas maganda ka na ba?
okay na ako. Ngayon ako'y lumabas. Talaga? Si Min ba nandiyan pa sa tabi mo? Uuwi ka ba? Kaya tabli, bagal na mag-usap mo diyan. Kalma lang. Magsalita ka na para marinig ang mikropo. Wala. Si Kuya Min, umalis na siya eh. Hindi ko pwede iwanan. Huwag ka nang bumalik sa akin. Sinabi ba niya sa'yo kung saan siya pupunta? Sorry, hindi ko alam. Bye. Anong dapat kong gawin, Ma? Sige na. Magpahinga ka na muna. Hayaan mo na lang ako dyan. Hindi kaya, plano mo bang umuwi kasama si Joko? Hindi maaari. Si Min ay dapat pumayag na sumama sa akin. Anak ko siya. Mga bata, kung gagawin niyo ulit yan bukas, 2 beses Salamat na akong sa inyo. magagalit. Sino maghihintay ng ganon? Ilang dekada bago makipag-date ng isang beses? Eh bakit naman may siraulo sa namhay na gustong mamatay? Kaya naman kasi, sino ba kasing nagsabi na itago-tago pa? Ang pagkikita ng mga kaibigan, parang yung bunso nating si Biana. Mukhang may gusto na talaga kay Hiep ngayon. Di na siya sumusunod-sunod kay Hiep ngayon. Oo, ano ang nangyari kamakailan? Nabahala lang ako na baka hindi siya makabawi ng kanyang kumpiyansa. Ngayon, dapat makinig ka. May bisitang hindi inimbitahan pero patuloy na pumupunta? Nawawala ang kasarapan ng kasayahan? Kalapang malaki. Singhaba Wala ngang ng kapanatagan. pagong. Kahit ano pa, wala! Baka gusto niyang ibigay itong bahay. Wala naman akong pakialam. Kuya Prete. Trang, ang saya mo naman, hehehe. Ang galing mong mag-alaga. Ay naku, ay naku, ay Ano naku. yan? Ang sakit sobra. Sinasabi ko na nga ba kapag ang tao may nararamdaman na, kakaiba talaga. Ngayon, nakita ko siya at sinabi kong sobrang social niya sa suot niyang brooch. Goodbye and see you in the next Grabe, videos. ang yaman mo. Ang yaman, seryoso? Ano? Kailan ka mag-aaya ng kapitbahay para mag-party? Grabe, sobrang pagod na ako. Sino ba naman may likha nito? Sabi ko na eh, ayaw niya kasi ng ganito. Tumigil ka na sa kakachismis mo kahit saan. Diyos ko, ang galing ni Lola. Sinong pwedeng sumundo? Isang malaking pamilya na nag-aalaala. Inaanyayahan kayong Ang lahat. galing ng balitang ito. Anong balita? Oh, may bisita ba sa loob ng bahay? Uy, may 2 tao. Noong huli, narinig niya rin yun. Matibay ang kanyang paninindigan, hindi madaling magbago. Hindi ko rin kayang gawin ang lahat. Pero talagang sumusunod siya sa matanda. Pwede mo naman siyang kausapin, di ba? Kapag mag-ama kayo, hindi na yan mababago. Sobra akong nagsisi. Gusto ko itong makuha. Gusto ko lang makabawi. Sa tuwing tinitingnan ko ito, nakakaramdam ako ng hindi mapakali. Ang pagmamahal ng isang ama ay walang hanggan. Sapat na ba ang kabayaran? Hindi kailangan ng anak kong babae ang tulong na iyan. Kailangan lang niya ng isang amang tunay na magmamahal sa kanya. Isa akong ama. Ang totoo ay hindi ko kaya. Pagod na ako. Hello, Aling Sige, Lou. pasok na. Sige, pasok kayong lahat. Hello, mga ate. Ayos. Hello, Si Tam sa Doktor. bahay?
Parating kinukulit ang doktor. Sabi niya, estudyante siya, pero magiging mahusay na doktor balang araw. Para sa kanya, parang si Dr. Min ang idol Ganun niya. ba? Kung ganun, mag-aral Yeah, sandali lang. Gusto ko lang makipagkita sa bagong doktor. Huwag Sige kang na. mag-subscribe para sa mga bagong video. Bye! Oo nga. Kamusta? Saan ka pupunta? Bagong gising ka pa ba? Oo, Kuya, si Utmay nasa trabaho pa. Oo, pero mula nang umuwi kagabi, parang may something siya tanong ng tanong pero di naman nagsasalita. Pero parang may napansin ka, di ba? May konting usapan pa Nakita yata. mo na? Sabi ko na nga ba? Kamusta Kamusta? kaibigan? Maalam, maligayang pagdating. Aksidente. Kuya! Kuya! Ayos ka lang ba? Dalin mo ako sa klinika. Bilisan mo. Ano ba yan? Nako, magulo sila. Parang parade sa kalye. Ang bilis. Lumapit kayo dito. Tapos na ang trabaho sa site! Sige daw. Salamat sa lahat ng nanood ng video na ito. Kita kits! Kaya mo yan. Naman. Para hindi nyo Tara. mamiss ang mga nakakatuwang video. Kuya, kayang-kaya mo yan. Bakit di mo kita si Dr. Beng Jiao? Kita-kits sa mga susunod May na lakad video. siya mamayang Okay, gabi. lakat. Hello mga estudyante ko. Kita-kits na lang sa... Bibigay ko ito kay Han. Parang sinasabi ng doktor na si Min na maganda na ang kalagayan ng anak mo. Nasaan si Dr. Van? Di rin alam ni tita. Ano? Bakit ang tagal-tagal mo naman, Tito? Hindi rin alam ni Tito bakit ang tagal naman. Bakit hanggang ngayon wala pa rin si Utmay? Minsan, Alam niya na may isang ama rito na hindi umaasa sa kanya. Kaya wala na siyang balak bumalik. Hoy kaibigan, nakita ko na ang sagot. Para lang sa aking ate na makakain pa. Ganito lang talaga ako, prangka. Kung ano ang narinig, iyon lang. Pakinggan o huwag, bahala ka. Ayaw ko sabihin na ayaw ko. Ang pag-uwi mo dito, dagdag abala lang sa nanay niya. Dahil na... Yung tungkol nung isang araw. Pasensya na ha. Ako, hindi ko kayang tanggapin ang paghingi ng tawad mo. Saka wala namang nangyari sa akin. Ako yata ang dapat humingi ng tawad. Ang kasalanan mo ay ang pagtrato sa kanya ng masama. Kaya ngayon, tinuluyan siyang abusuhin ng partner niya. Ano naman ako? Pasensya na. Pero matatagalan ka pa bago ako madenggoy. Ilang buwan na ba ito? Anong kailangan mo, Kuya Nam? Kaninang umaga, kaya dumaan ako dun sa health center. Sobrang daming tao. Pumasok ako, tsaka ko lang nalaman na masaya si Mrs. Moy kasi ang anak niyang si Mai ay nasa likod. Kailangang manatili para tulungan si Dr. Hoang Min. Dahil walang health center siya. Siya yung pampalipas ng oras ni Han. Ang tapang mo kaya? Hindi pa nanganak. Sabi ni Hip, mahirap manganak kasi may nagnanan sa dibdib. Buti na lang, nandito si Dr. Hoang Min. Kung hindi, baka kailangan dalhin sa itaas. Ayos. Salamat. Tingnan natin Teka, kung paano ito. Baka nanganak na siya. Hindi na tayo makadadalaw ngayon. Pagkatapos kay Mrs. Tam, Salamat sa panonood. Kita-kits ulit. bisitahin na din natin siya. Tama, Singuyet. Ayun, kumain na kayong dalawa sa bahay. Huwag nang hintayin si Utmay. Sinabi niyang hindi siya makakauwi pa. Oo, sige. Uuwi na ako Salamat, sa ate. bahay. Salamat, Pag kuya. nakita ko ang anak ko, nawawalan na ako ng gana umuwi. Sige, kayong dalawa pumasok na. Ut, maghapunan ka muna ha. Babaeng alinlangan sa bahay, 2 tasa ng tubig ay kaunti na.
Anong ginagawa mo? At pabalik-balik ka lang? Naku, kinakabahan lang kasi ako eh. Kung kinakabahan ka, kayang tanungin mo ako sa susunod. Oo nga, sino bang nagsabi? Huminahon ka, anak. Uy, ate, anong kanta nga ulit yon? Huwag kayong mag-alala. Salamat sa panonood. Talagang espesyal. Kailangan kong uminom ng ilang bote nito. Isa siyang napaka-cute Mag-subscribe na sa batang channel ng Lala babae. School para hindi mo ma-miss Ano? ang mga Hindi, kawili-wili may anak video. kang babae. Salamat sa lolo. Binabati ko si Tito. Magkita tayo sa mga susunod na video. Tama bang hinihintay kita dito? Tama iyan? Pakinggan mo ito. Kung ganoon, kailangan niyang tawagan siya tapos tawagan ako. Pati na yung telepono niya, hindi ko siya matawagan. Ibigay mo ang phone para makausap ko siya. Mag-subscribe sa channel ng Lala School para hindi niyo makaligtaan ang mga kawili-wiling video. Huwag mong akalain na maagaw mo si Min, ha? Mag-asawa na kami. Kaya hindi mo na siya maaakit. Ano bang sinasabi ko? Hindi ba niya maalala yun? At saka, yung nangyari sa amin, anong meron hindi mo sinabi na kausap mo rin pala ako? Hello? So hindi pa rin niya sinasabi sa kanya ang totoo na hindi talaga sila magkapatid. Uminom ka na ng tubig? Oo, salamat sa'yo. Pagod na pagod ka, ano? Hindi. Nung ipinanganak si baby, parang nawala lahat ng pagod ko. Sa buhay ng isang doktor, maaring ang pinakamaligayang sandali ay ang pagdala sa isang bata sa mundo. Ang pagsilang ng isang bagong buhay ay isang totoong himala. Kaya, bakit may taong itinatakwil ang buhay na yon, ha, kuya? Walang gustong talikuran ang kanilang anak. Hindi mo kailangang ipagtanggol siya ng ganito. Tingnan mo yung bata. Iniisip ko ang panahon nung ipinanganak ako. Baka noong panahong iyon, lubos na akong nasaktan. Tapos na, dahil inilagay kita sa panganib ng ganito. Ngayon, anong silbi ng paghingi ng tawad? Pero tatanggapin ko ang paghingi ng paumanhin na yon. Pero 'di ba, kahit anong mangyari, ayoko nang maghiganti sa pamilya mo. Ngayon, meron na rin akong asawa. Kaya umaasa akong hindi na mag-aalala si kuya at ang iyong asawa tungkol sa akin. Oo, isa pa. Pwedeng 3? O wag na lang 3? Nasabi ko na rin ito sa tatay mo. Paano kung tatay mo yun? Ayoko nang masyadong maraming gulo sa pamilya natin dahil sa akin. Sabihin mo sa nanay mo, mula ngayon pwede na siyang magpahinga. Dahil hindi ka nalilitaw ulit. Dam Kuoy.
Tapos na ang iyong sagot. Lola. Ngayon, uuwi ka na? May pagkakataon akong makipag-usap sa'yo. Meron ka pa bang gustong sabihin kay tatay? Kaya, nanay. Hindi mo inakala na gagawin ng anak ni Papa ang mga ganitong bagay. Nang malaman, hindi naniwala si Tio na ikaw ang gumawa niyan. Ma'am, dahil sa trap ng daga, ma'am. Anak, naalala mo ba kung ano ang sinabi sa iyo ni Lola dati? Kung ano man ang sa iyo, magiging sa iyo rin ito sa huli. Kung ipipilit ng isang tao ang mga bagay na hindi naman sa kanya, sa huli mawawala rin ito sa kanila. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko pa. Sa tingin mo ba hindi pa rin niya naiintindihan lahat? Umaasa siyang maiintindihan mo rin. Sige na, magpahinga ka na. Yeah. Opo, naisanay na po. Naalala ko na may bisita kaya ganito lang ako magsalita. Kain lang ha. Okay lang yan. Matagal na akong hindi nakakain ng ganito. Kasimpleng pagkain, gusto ko talaga. Nguyen Quang Jing. Naalala ko dati, tuwing pupunta ako sa gym, nagluto si Nguyet ng kanin para sa akin. Gutom na ako, kaya kumain ako ng marami. Mas okay na, kinain na ni Nguyet halos lahat ng pagkain ng mga housemate niya. Kaya pumunta siya para bumili ng instant noodles para sa akin. Luma na ang usapan. Bakit pa uulitin? Oo, tama. Matagal na rin yun. Kain na. Kahit mag-isa lang ako, kakayanin ko. Ang dami mong sinabi. Akala ko pauwi na kayo ngayon. Mukhang dumating na si Tuylin. Buksan mo ang pinto para sa kanya, Ate Lan. Anong gagawin ko? Para sasabihin ko agad sa anak ko. Umupo ka na. Hindi pa ba nakauwi si Kuya Min? Uy, hindi pa dumadating mga anak ninyo.
Kakabili ko lang ng telepono, pero walang signal. Siguro ayaw mong tawagan ka ni Mama, kaya pinatay mo na rin ang iyong telepono. Iniisip ko po na sina tatay at kuya bumalik na po doon. Ganon din ang iniisip ko. Ngayon, ni hindi ko rin alam ang gagawin. Sa tatay mo na lang. Pero ngayon na wala na siya, ano pang magagawa ko? Take a picture of me. Iwan na lang to para sa mga anak, Ma. May gagawin ba tayo dito, Ma? Ikaw yan. Hindi. Pwede kang pumunta ng mag-isa sa bahay na yon. Pero, si Min hindi pwedeng sumama. Kailangan niyang manatili sa tabi ng nanay niya. Anak siya ng nanay. Dapat ipirma itong mga ari-arian. Hindi hahayaan ni nanay iyan. Sa lahat ng halaga, buksan ng tricycle papunta para maitawid. Utmay, kumain ka na. Yus. Umupo ka na at kumain. Ma, hindi pa ako nagugutom. Kumuha na ako ng pagkain sa klinik at kakain na rin ako kasama si Kuya Min, Ma. Hindi mo ba kayang kumain kasama ng tatay mo kahit isang beses? Oh, ramen. Maupo ka na at kumain kasama kami ng tatay mo. Kita-kits sa susunod na mga video. Chuangbi. Hindi ka pwedeng umasta ng ganyan. Parang awa mo na. Para pakainin siya. Simula noong nalaman kong nandito ka na sa mundo. Kahit hindi ka tinanggap ng lola mo. Ngunit tuwing kakain, gusto sana ni tatay na makasalo ka. Alam mo ba kung gaano niya hinahangad yun? Sa wakas. At nakuha ko rin yun.
Ang mga pagkain mo ay puro masasarap na putahe, masayang pamilya. Paano mo naman naaalala ang anak ko? Nanay, tapos na akong kumain. Dadalhan ko po ng pagkain si Kuya Min. Maraming salamat sa'yo. Kung wala ka, hindi niya ako mapipilitang piliin si Doong. Wala yon. Tungkulin ko lang naman ito. May hihilingin sana ako sa'yo. Tulungan mo ako, ha? Anong problema? Sabihin mo. Kung kaya kong tumulong, tutulungan kita. Ako ang bunso. Parang, alam mo yon, mahilig si Mai sa Amerika, parang bato ganyan. Bakit parang mas nagiging mahirap ang sitwasyon mo? Nakikita kita. Minsan, halos hindi talaga makapaniwala sa kanyang turo. Lagi akong nagiiwan ng distansya dun sa ilalim. Sa madaling salita, anong gusto mong tulong? Ngayon, kuya na niya ako. Pwede mo bang bisitahin ang kanyang asawa? May pag-asa pa ba ako? Samantala, sabihan mo na lang ng maganda. Sinatinat ako. Kakaiba to. Turuan mo ako kung paano mo siya napasagot. Dati, napasagot mo siya, di ba? Nadali na ni Fuch yun noon. Ano bang nakakatawa sa sinabi ko? Hindi. Tumatawa lang ako sa sarili ko. Sige na nga. Pag may pagkakataon, tutulungan kita. Salamat muna, ha? Wala lang. Naghintay ako sa'yo buong araw. Gutom na ako. Pakidala mo na yung pagkain. Saan? Saan ito nanggaling? Sino ang nagbigay sa'yo? Ay, pwede naman akong kumain sa bahay. Men! Kumain ka na! Salamat sa'yo. Kay kapatid kita eh. Parang dati, mainit ang dugo mo lagi. Pero ngayon, matagal ka nang nagbago. Anong karapatan mong magselos? Karapatan ng taong nakapeg sa'yo. Hindi ka na pinapapauwi. Bukas magtrabaho ka na. Dito si Han, ako na bahala sa kanya. Hindi mo kailangang manatili dito. Sinasabi ko lang ha, pwede kang umuwi ngayon, pero huwag kang malungkot o magsisisi ha. Kahit nandito ako, wala namang maitutulong sa'yo yon. Sige, magiging utang ng loob ko to para sa'yo. Halika ka. Pwede mo ba akong patawanin? Hindi rin kailangan. Kaya, tanggap ang pagmamahal para sa loko niyo na. Sige, ako'y aalis na. Umalis ka na. Magpahinga ka na. Sige. Umalis ka na. Ilagay mo muna dito. Tart? Madaling makita. Ayan. Sige. Umuwi ka na nga. Ngayong gabi, dito ka matulog. Dito dati natutulog si Min. Sobrang okay na ito. Salamat ah. Magkikita-kita ulit lahat tayo. Bata pa kasi, hindi niya pa talaga matanggap na kapatid ka, di ba? Doc, kasalanan ko rin. Kaya galit na galit sa akin ang bata.
Kailangan mo lang magtanong at totoong gusto mong makuha iyon. Ang batang yon, she is really affectionate. Lagi siyang nangangarap makita ang tatay niya. Nung bata pa siya, akala niya ako ang tatay niya. Para sa kanya, sa huli, aaminin din niya na siya nga ang may gawa. Salamat sa suporta mo. Ako? Hindi ako sumusuporta. Pero ayoko talagang makita na magkasundo sila ng tatay niya. Sige, gabi na. Matulog ka na. Bukas, kailangan ko pang magtinda ng maaga